nakita kasi akong article. Eto. Napakatindi nito. Napakatindi ng article na ito. Ang source po natin mga kababayan ay Juan Luna. Eto ha, ayan. Ayan yung tatak na sa taas. Etong Juan Luna na yan. Yung ginagalaw natin sa taas. Yan po yung source natin. And then na-post po ito mga kababayan. Kailan ba ipinost ito? Ito, nakalagay pa nga ayan, home. Tapos kung makikita nyo mga kababayan, ang source natin ay Juan Luna. And then basahin natin yung nilalaman. Sabi kasi dito, someone in Duterte circle sold him out. Ibig sabihin, may isa sa mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte ang nagbenta po sa kanya. Bukod doon sa nasa isip natin mga kababayan habang pinag-uusapan natin yung in-expose ni Sian Gasa, merong isa rin sa mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte ang ibinenta siya. Kaya po siya natiklo. So ngayon, sino ba yon? Sino ba mga kababayan yung tinutukoy dyan? Eto, ilipat natin dito. Lakihan ko lang. Yan. Sabi kasi dito, isang tao sa lupon ni Duterte ang nagbenta sa kanya. Palaging ipinagmamalaki ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa katapatan. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga kalalakihan at kababaihan na nanumpa ng kanilang katapatan, na isinunod ang kanyang sinunod ang kanyang mga utos nang walang tanong, na ipinagtatanggol ang kanyang bawat krimen. Naniniwala siya na ang kanyang panloob na bilog o yung kanyang circle ay hindi malalampasan, na ang kanyang mga kaalyado ay mananatili sa tabi niya hanggang sa mapait na wakas. Yan po yung sabi dyan. So ngayon sabi pa dito, ngunit ngayon habang siya ay nakaupo sa isang selda na ikinahihiya at napahiya, malinaw na isang tao mula sa kanyang sariling kampo ang nagtaksil sa kanya. Kita niyo mga kababayan na may tinutukoy na isang tao sa kanyang kampo ang nagtaksil po sa kanya. Ibig sabihin, may isang nagtraidor sa kanilang circle. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, ang taong minsang namahala ng may kamay na bakal na nag-utos ng malawakang pagpapatumba, pagpapatahimik sa mga kritiko at paggamit ng takot bilang kanyang pinakadakilang sandata ay hindi pinabagsak ng mga dayuhang kapangyarihan o mga tauhan ng oposisyon. Hindi, yan yung sabi dito. Ibig sabihin, etong si Duterte ay hindi pinabagsak ng mga dayuhan. Hindi kusang inaresto ng mga dayuhan at hindi rin naman pinabagsak ng mga kalaban niya sa politika or mga oposisyon na gusto siyang pabagsakin. Sino ba nagpabagsak sa kanya? Ngayon, ang tanong dito, eto. Ngayon, ang sagot dito, eto. Sabi dito, nabenta siya ng isa sa kanyang sarili. Ibig sabihin, may nagbenta na isa na malapit sa kanyang sarili. Sino yan mga kababayan? Ang tanong ay sino? Isang Judas, ito daw mga kababayan ha, isang Judas sa korte ni Duterte. Nagsimula ang mga bulong. Sa sandaling bumagsak ang eroplano ni Duterte, bakit siya babalik sa isang bansa kung saan ang kanyang mga kaaway ay humahasa ng kanilang mga kutsilyo? Siya ay nakatakas, na-secure ang kanyang proteksyon at maaaring mabuhay ang kanyang natitirang mga taon sa ilalim ng pakpak ng isang makapangyarihang kaalyado sa ibang bansa, ibig sabihin sa China. Sabi pa dito, pero mga kababayan, na ito yung pinakamatindi. Pero may nagsabi sa kanya na ligtas na siyang bumalik. Isang taong pinakapinagkakatiwalaan niya, isang taong nasa tabi niya sa loob ng maraming taon, ang kumbinsido sa kanya na hindi pa rin siya mahahawakan. Ibig sabihin, bukod dun sa expose ni Sian Gasa, bukod dun sa pagpupumilit ng kanyang anak, merong isang tao na nagtimbre din kay Duterte na, Mr. President, okay yung kalagayan mo dito, umuwi ka na. Hindi ka magagalaw dito at kontrolado natin yung sitwasyon. Siguro ganun yung sinabi. Mga kababayan, pero
May isa daw kasing tao na laging nasa tabi niya ng mahabang panahon. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong nasa tabi niya sa loob ng maraming taon. Ang kumbinsido sa kanya na hindi pa rin siya mahahawakan. Ibig sabihin, hindi siya magagalaw dito sa bansang Pilipinas or hindi siya maaaresto kung sakali man na may warrant na. Ngayon, sabi pa dito, ang lalaking iyon, ito daw pinakamatindi mga kababayan ha, ang lalaking iyon, isang senador na naghahangad na muling mahalal, ay bumulong ng mga katiyakan sa kanyang tainga na sinasabi sa kanya na ang mga deal ay ginawa, na ang mga taong nasa kapangyarihan ay poprotektahan siya, na siya ay may control pa rin sa sistema. Si Duterte, lasing sa sarili niyang mga maling akala ng invincibility, ay naniwala dito. Pumasok siya sa ibang bitag o sa isang bitag na itinakda ng sarili niyang pinagkakatiwalaang tenyente. Yan yung pinakamasakit dyan. Sino ba ang tao na laging nasa tabi ni dating Pangulong Duterte? Sino ba ang tao mga kababayan na lagi niyang kasama at halos nga ipagkatiwala na niya lahat dun sa taong yon? Walang iba kung hindi si Bongo. Di ba mga kababayan? Si Bongo lang naman kasi yung malapit sa kanya na lagi niyang kasama. Kung tutuusin, si Bongo yung kanang kamay na masasabi ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang binanggit dito, isang senador na tumatakbo at naghahangad na mahalal ulit. Imposible naman kasing si Bato mga kababayan, kasi hindi naman si Bato laging kasama ni dating Pangulong Duterte. Ang laging kasama ni dating Pangulong Duterte ay walang iba kung hindi si Bongo. Sabi pa nga dito, basahin nyo pa. At ngayon, habang nakakulong si Duterte, inabando na at walang kapangyarihan ang kanyang dating kanang kamay, ay lumakad ng malaya or lumalakad ng malaya. Ibig sabihin, habang nakakulong itong si dating Pangulong Duterte, wala nang magagawa yung kanyang kanang kamay para isagip siya at mas pinili nung kanyang kanang kamay na maglakad na lamang po ng malaya. Mas pinili na mamuhay ng malaya mga kababayan at hindi na isipin itong si dating Pangulong Duterte. Ito pa mga kababayan, sabi pa dito, ang sining ng political survival, ang pagkakanulo sa politika ay hindi na bago. Ang mga bawat diktador, bawat malupit, bawat tinatawag na malakas ay kalaunan ay nalaman na ang kapangyarihan ay panandalian. Ang mismo mga taong bumuo sa kanila ang magwawasak sa huli. Ibig sabihin, yung mga taong nakasama ni dating Pangulong Duterte, yun din yung mga tao nasisira po sa kanya sa huli at magpapahamak po sa kanya sa huli at magiging dahilan para ipagkanulo po siya. Ayan nga, malinaw naman yung sinasabi dito na walang magawa yung kanyang kanang kamay. Sino ba yung kanyang kanang kamay? Imposible namang si Bato. Diba mga kababayan? So sabi pa dito, ang pagkakanulo ni Duterte ay hindi lamang isang kwento ng hustisya na nakahuli sa isang mass murderer. Ito ay isang masterclass sa political survival. Alam ng kanya mga dating kakampi na tapos na ang kanyang oras. May pagpipilian sila, sumama sa kanya o pumatol ng deal. Ibig sabihin mga kababayan, may possible na ang pinili ng kanyang pinagkakatiwalaang tao ay makipag-deal na lamang kaysa samahan etong si dating Pangulong Duterte. Siguro ang iniisip din ng tao na yon, malakas siya sa mga survey, kaya niyang manalo ulit nang hindi na kailangan di umano ang tulong ng dating presidente. Kasi kung titingnan nyo, di ba, sino ba yung malakas sa survey? Sino ba mga kababayan yung kayang manalo kahit walang tulong ng mga Duterte? Alam kong kilala nyo kung sino yon. Ano po, so sabi pa dito, pinili nilang mabuhay. At ang partikular na taksil na ito, ang dating tapat na tagapagpatupad ng maruming gawain ni Duterte ay tiniyak na oposisyon ang sarili bilang bayani ng bagong panahon. Gumawa siya ng mga negosasyon sa likod ng pinto. Sinisigurado ang kanyang sariling kaligtasan. At sa paggawa nito, inihatid ang ulo ni Duterte sa isang pilak na pinggan. Medyo malalim yung kahulugan mga kababayan, pero kung iisipin nyo po itong pahayag na ito, na kung saan mga kababayan yung daw pong dating pinagkakatiwalaan or dating tagapagpatupad ng maruming gawain ni dating Pangulong Duterte na pinagkakatiwalaan niya, gumawa
ng negosyasyon mga kababayan nang hindi alam ni dating Pangulong Duterte na naging dahilan para ipagkanulo etong si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, sino ba yung malapit kay dating Pangulong Duterte? Sino ba yung kanang kamay niya? Alam ko naman kilala nyo kung sino yon. Ano po sasabi pa dito? Nasaan na ang diehard Duterte supporters? Sa loob ng maraming taon, ang Davao Death Squad, DDS, nakalaunan ay binago bilang diehard Duterte supporters ay tumayo sa tabi ng kanilang pinuno. Binibigyang katuwiran ang kanyang kalupitan, nagpapakalat ng propaganda at inaatake ang sinumang mga has magsalita ng katotohanan. Ngayong bumagsak na si Duterte, magrarally na ba sila sa likod niya o susundin nila ang pamumuno ng kanilang bagong amo? Ibig sabihin, may bagong amo. May bagong tumatayong amo, mga kababayan. Napakaliwanag naman nung sinasabi dito. Di ba magrarally pa ba yung mga DDS supporter dyan? Or susundin na lamang po nila mga kababayan ang kumpas nung bago nilang kinikilalang amo? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi ba dito mga kababayan kung may itinuro sa atin ng kasaysayan, ang mga katapatan sa politika ng Pilipinas ay kasing manipis ng isang papel. Asahan na ang mga taong minsang sumamba kay Duterte ay bigla ang makakalimutan ang kanyang pangalan. Isusulat nilang muli ang kasaysayan na sinasabing hindi nila sinuportahan ang mga pagpapatumba, na sila ay naligaw, na sila ay sumunod lamang sa mga utos. Possible na ganyan nga yung mangyari. Itatwa si Duterte na mga kaalyado niya at sabihin na kaya lang sila umuoo nung panahon ni Duterte kasi natatakot sila. Kasi nabulag sila nung mga tumbahan nung panahon na yon. Kasi nabulag sila mga kababayan ng mga ginagawa nitong si dating Pangulong Duterte na kahit alam na nilang mali, sa paningin nila tama pa rin. Possible na ganun nga ang sabihin nung ibang mga sumuporta kay dating Pangulong Duterte. Kasi kung titingnan nyo kanina pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Maliwanag naman ata dun sa sinabi ni Atty. Trixie Cruz Angeles na hindi na talaga totally buo yung mga Duterte mga kababayan. Yung mga supporters and then yung mga vlogger mga kababayan, nagkakaroon sila ng pagkakawatak-watak. Kasi nga, kakailanganin na nila mga kababayan na magkanya-kanya. Gugustuhin na nila na magkanya-kanya po sila. Kasi wala na Si dating Pangulong Duterte, maliwanag naman yung pahayag ni Sara na kahit ano mangyari mga kababayan, mananatili na lamang po siya doon po sa The Hague, Netherlands hanggat hindi napapagdesisyonan ng korte doon yung mga aligasyon at mga kasong kinakaharap niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Eto pa daw. At ang senador na nagtaksil sa kanya, kikilo siya na parang hindi siya bahagi ng rehimeng bansang dugo ni Duterte na naglalarawan sa kanyang sarili bilang isang makabayan na tumutulong sa paglilinis ng bansa sa mga nakaraang kasalanan nito. Yun daw yung gagawin ng senador na nagtaksil kay dating Pangulong Duterte. Tatayo, titindig mga kababayan na parang hindi na siya kabahagi ng rehimeng Duterte. At ang gagawin niya mga kababayan, ipapakita niya daw sa taong bayan yung paglilinis mga kababayan ng bansa, yung paglilinis ng bansa sa naging kasalanan nila noon. Yun yung gagawin nung isang senador na yon. Sabi pa dito, ito ang pinakahuling gawa ng pagkukunwari. Ang huling aral ni Duterte, ang kapangyarihan ay pansamantala. Itinayo ni Duterte ang kanyang imperyo sa pananakot, panlilinlang at malupit na puwersa. Ngunit sa huli, hindi ang kanyang mga kaaway ang pumuksa sa kanya. Sariling tao yun. Yun po yung sabi dito mga kababayan. Ang pagtataksel kay Rodrigo Duterte ay dapat magsilbing babala sa lahat ng naniniwala sa ganap na kapangyarihan. Ang mga taong nagpapasaya sa iyo ngayon ay itatapon ka sa mga lubo bukas. Yun po yung sabi dito, sa mga lobo bukas. At ang lalaking nagtaksil sa kanya, malaya siyang naglalakad, naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang, handang isulat muli ang sarili niyang papel sa kasaysayan. Ngunit hindi makakalimutan ng mga Pilipino, hindi natin malilimutan ang mga pangalan ng mga nagbibigay daan sa paghahari ng terorismo ni Duterte at ang hindi natin hahayaang makatakas sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang nagkanulo sa kanya
Wala na si Duterte, ngunit nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Yan po yung sabi dito. So alam ko naman may idea kayo mga kababayan kung sino yung tinutukoy dyan na dahilan kung bakit etong si Duterte din ay natiklo. Kasi tinimbrehan ba naman? Di umano may nagtimbre man naman daw kay Duterte ayon po dito sa article na ito na binasa natin. May nagtimbre kay Duterte na wala daw mangyayari sa kanya dito, hindi daw siya maaaresto. Kontrolado daw nila ang sistema at sitwasyon. Pero ang ending, pagkababa ng eroplano mga kababayan, yun, boom, aresto yung tatay nila, natiklo. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakatindi naman nung traidor na yon. Ano po, kaya tama yung sinasabi ni Sara Duterte, may nag-traidor daw sa grupo nila na nagbibigay ng impormasyon sa bawat galaw ni dating Pangulong Duterte. At siguro yung traidor din na yun, yun din na nagtimbre sa kanila na ayos naman, ligtas naman at walang katotohanan yung arrest warrant bukod pa dun sa insider ni Sara Duterte sa Malacanang. Ano po? So anyway, mga kababayan, alam ko naman kilala nyo kung sino yan. Pero isa lang kasi yung alam kong alalay ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi ko sinasabing siya yung tinutukoy dito Ang pagkakaalam ko na alalay sa mahabang panahon ni dating Pangulong Duterte, nakasakasama niya, pinagkakatiwalaan niya, kanang kamay niya ay walang iba kung hindi si Senator Bongo. Kasi siya lang naman yung senador na tumatakbo ngayon na alalay ni dating Pangulong Duterte nung siya ay presidente pa. Ano po mga kababayan? So ngayon, ang nakakapagtaka pa dito mga kababayan, may nakita akong video. Eto, hindi yan, mamaya yan. Yan. May nakita akong video mga kababayan na kung saan parang ang dating kasi gusto niyang palitan. Di umano etong si dating Pangulong Duterte sa puso ni Kitty. Eto, pakinggan natin. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, Ninong Bong, hindi ko mapigilang umiyak. First time ko umiyak talaga. Tsaka masaklap dito mga kababayan pansinin nyo, nung nagsasalita siya ng kadramahang ganyan, hindi siya mapaiyak hanggat walang malungkot na kanta. Hindi mga kababayan, sa totoo lang ito in my own observation, alam ko kahit kayo ganyan din yung comment ninyo nung pinag-usapan natin to. Hindi talaga siya mapaiyak, hindi lumabas yung luha niya hanggat walang malungkot na kanta. At saka mga kababayan, yung pagsasalita niya dito pilit. Lalo na nung nagsalita siya about dun sa fake news na walang tsinelas or nakatsinelas itong si dating Pangulong Duterte. Pero maliwanag naman dun sa picture na kumakalat na nakamedyas at nakasapato sa eroplano, itong si dating Pangulong Duterte. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Ayan! Wala na akong tatay. Grabe, no? Sa murang edad na... Pero matapang si Kitty, Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Yan yung sabi niya dyan mga kababayan. At saka alam niyo yung pinakamasakit dito sa part ng nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte. Dapat mga kababayan, unang-una, ang una niyang makakaramay doon yung kanyang kasamang asawa. Pero ang problema kasi mga kababayan, di ba sinabi wala daw passport? Paano nakapunta ng Hong Kong yun kung walang passport? Di ba? Paano nakapunta ng Hong Kong kung walang passport? Dapat unang-una nga siya yung karamay dahil siya yung kinakasama or asawa na ngayon ni dating Pangulong Duterte. Pero ang ending pa kasi dito mga kababayan, sinabi niya na parang sinasabi niya na hindi siya makakasama kasi nga walang passport. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, mauuna pang bumisita yung dating asawa ni dating Pangulong Duterte kaysa dun sa kinakasama niya ngayon. Diba, biruin nyo, kahit hindi na totally asawa ni dating Pangulong Duterte yung nanay ni na Vice President Sara Duterte,
yung nanay pa ni Vice President Sara Duterte ang una pa atang bibisita kay dating Pangulong Duterte. Eto, pakinggan muna natin bago tayo bumalik kay Bongo. Ang masasabi ko lang, hindi naman siguro magagalit sa akin, yung my mother is coming. My mother is coming. Yan talaga na dati pa na visa ang mother ko. And then I think nag-decide siya last night na pupunta siya dito. Whether or not makapasok daw siya, pupunta daw siya dito. Kasi hindi na next of kin ang mother ko kasi annulled na yung marriage nila ni President Duterte. So ang next of kin ni President Duterte is kaming apat, magkakapatid. Oo. Pero ang masasabi ko lang, hindi naman siguro magagalit sa akin, yung my mother. Kita niya may binabanggit siya dito, hindi naman siguro magagalit sa akin yung and then binanggit niya yung pagpunta ng mother niya. Ano po dito sa The Hague, Netherlands para bisitahin itong si dating Pangulong Duterte. Alam niyo nga mga kababayan, yung ipinagtataka ko dito, 'di ba kung talagang mahal nung asawa ni dating Pangulong Duterte, ito pong si dating Pangulong Duterte, di umano, dapat siya yung unang sasama papuntang The Hague, Netherlands para masigurado yung kalagayan at kaligtasan ni dating Pangulong Duterte. Pero nakakapagtaka dito, kung tutusin, pwede naman talaga siyang sumama. Kaso sinabi niya na wala po siyang passport. Wala daw po siyang passport. Pero ang nakakapagtaka, paano siya nakapunta ng Hong Kong kung wala siyang passport? Diba mga kababayan? Tsaka ang pinakamasaklap dito, alam naman natin na kahit sinasabi ni dating Pangulong Duterte na walang pera, etong si dating Pangulong Duterte, hindi natin maikakaila at maiaalis mga kababayan na may pera pa rin. Etong si dating Pangulong Duterte, ang tanong lang ngayon, nasaan yung pera ni dating Pangulong Duterte? Sino ang naghahawak ng pera ni dating Pangulong Duterte? Yan po yung tanong natin mga kababayan. Hindi po tayo nag-aakusa dito or naninira dito. Tayo ay nagtatanong lang. Nasaan ang pera ni dating Pangulong Duterte? Kasi kung tutuusin talaga, kita nyo naman, si Sara Duterte yung kasama sa The Hague, Netherlands ni dating Pangulong Duterte at nag-aayos ng mga problema ni dating Pangulong Duterte. And then yung isang tao na inaasahan niya na makakasama niya mga kababayan, tumangging sumama dahil wala nga daw passport. Kayo na yung mag-isip kung bakit mga kababayan. Ano po? Pero ang maliwanag dito, balik tayo dito sa topic mga kababayan, ang maliwanag dito, dun sa binasa nating article kanina, maliwanag pa sa sikat ng araw na yung tao na tinutukoy doon na tumatakbong senador at na sinasabi na naghudas daw kay dating Pangulong Duterte, parang di umano pumapatungkol kay Senator Bongo. Di umano mga kababayan kasi sinabi naman doon na alalay ni dating Pangulong Duterte pamula pa nung una. Matagal na alalay na hanggang sa huli. Ibig sabihin si Senator Bongo lang naman yung talagang matinding alalay ni dating Pangulong Duterte. So anyway, kayo mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Kayo na po yung magsabi mga kababayan kung ano po yung opinion ninyo, hingil po dyan. Pero ang sa atin mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na siya yung totally na tinutukoy doon. Pero base kasi dun sa article mga kababayan, dito sa article na ito, wait lang, pakita ko ulit sa inyo. Kasi baka sabihin ng iba, fake news Tanggalin muna natin yan. Dito sa article na ito, galing po sa Juan Luna. Ito. Galing sa Juan Luna mga kababayan, ang tinutukoy talaga doon, yung dating alalay. Yun daw yung nag-ano kay dating Pangulong Duterte. Kaya comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po doon sa alalay na yon na tinutukoy. Kasi napakaliwanag naman Ito yung Facebook page Yan. Juan Luna Vlog, yan po yung source natin. Juan Luna Vlog mga kababayan, meron siyang 75,000 followers and then kapag i-click ninyo, ito yung article. Ayan, Juan Luna, yan yung source natin So siguro mga kababayan, maliwanag naman kasi na tinutukoy dyan, yung isa sa kanyang mga alliance mga kababayan, na talagang kasama niya sa mahabang panahon yung nag-betray sa kanya. Ibig sabihin, nagtaksil, nag-traitor po sa kanya. So ngayon, ang tanong dyan, di ko naman sinasabing si Bongo, pero si Bongo yung alam kong matagal na alalay ni dating Pangulong Duterte. Pero kayo, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo,
hingil po dyan. Mga kababayan, ano po, pero hindi ko sinasabing totally si Bongo ha, kasi ang pagkakaalam ko, si Bongo lang naman ang talagang alalay na matagal ni dating Pangulong Duterte na halos pinagkakatiwalaan niya kahit cellphone niya. Ano po dito kay Bongo. Kasi nga, pinalalabas nung iba na na parang anak na daw ni dating Pangulong Duterte etong si Senator Bongo.